two. Nagnanakaw ako dito. Sinita ko ngayon ni guard. Paano ako sitahin ni guard? Kaya nakita mo ko, may tao sa area na unauthorized. Paano mo ako sitahin? Ha? Kwan. Ito na. Nakareact ba si guard? Hawak, one. Lagay sa dibdib, two. Kasa. Three. Tutok. Putok. Ilang bilang? Apat. Apat, no? Ako yung step niya. One, two. Konti lang. Ulitin natin. Holster mo, holster. Paghugot mo, putok. Umaya, wala pa nga eh. Ready? One, two. Two. Maraming sinasabi sila, marami silang counter. Aatras daw, saka puputok. Gawin natin, subukan natin. Ready? One, two, three. Sabi naman ng iba, sisipain mo daw. Sabi ng iba, sisipain daw. Sugod. Masisipa mo. Wala naman imposible, masisipa mo siya. Kaya lang, tandaan mo, tandaan mo, yung iyo, sipa lang. Ito, saksak. Musipa mo siya, masaksakan naman niya. Yeah? Sinong patay? Musipa mo ako sa itlog, okay lang. Salek-sakin kita. Plus, mahirap bumaril na nakataas ang isang paa. Halimbawa, mananaksak yan, sugurin mo. Sugod saksak. Pabaril kang ganitong position mo. Mahirap yun, no? Kahit pa sabihin ganon. Ang problema kasi pag naka-duty tayo, ikaw, dilapin niya. Sukbit mo to. Halimbawa ako'y magnanakaw. Magnanakaw ako dito. Sinita ko ngayon ni guard. Paano ako sitahin ni guard? Kaya nakita mo ko, may tao sa area na unauthorized. Paano mo ako sitahin? Ha? Kwan. Ito na. Nakareact ba si guard? Hindi nakareact. So ano yung tamang approach? Malayo na ako. Ha? Pala, ikaw naman yung magnanakaw. Halimbawa ko yung gwardiya, naka-holster, wala ka-holster eh. Sabi ng isang general na sikat, positive grip. Ano yan? Hop! Daba! Daba! Bitawan mo yan. Pwede, kung hindi siya lumaba. Kasi malaki ang tsansa na matakot siya kasi nakahawak ka na sa baril. Ano yan? Ba't ka nandito? Then pag nakita mo, gagalaw ng pangit. Kasi kung itong ginamit mong kamay, ito. Ganito ako. O yan yan. Ang bilang ko ay 1, 2, kakasa 3. Bago pa ako makaputok, nasaksak niya na ako kung may panaksak siya. No. Ngayon kung sabi nga ni General, positive grip daw. Yun ito. Ano yan? Ba't nandiyan ka? Pag gumalaw, dapa! Dapa, dapa, dapa! O, gano'n, di ba? Pwede. Kung hindi na siya lalaban, matatakot siya. Pero once sa sumugod yan, yung taong yan, kung ang baril mo ay 9mm, sumugod pa rin siya. Sugod. Pak, pak! Mamatay ba agad? Ha? Makasugod. Maliban lang kung maulo yan. Kung mapetal siya, hindi siya makasugod. Plus, ano mangyari sa gwardiya? Namaril. Kulong. Ba't mo pinaril? Kulong ka agad. Ang sabi, di ba, pag nakabaril ang gwardiya sa duty, anong nangyari? Kulong. Patutunayan mo na self-defense ang nangyari. Ngayon kung yan ay namali ka ng tansya, umano lang pala, dumukot lang pala sa puwet, kinate, binaril mo na, akala mo may kinukuhang patalim. Makaligtas ka kaya? Baka makulong tayo. Kailangan patunayan mo na
the presence of imminent danger ka. So, ang sabi, pag nasa in the presence of imminent danger ang gwardiya o nasa bingit ng kamatayan, bingit ng alanganin, bingit ng kapahamakan, pwede nang gamitin si baril in the act of self-defense. Ngayon, paano natin sabihin nasa self-defense tayo? Self-defense, hinabol niya ako. Ako ngayon napahiga. Sa ako siya binaril. Napahiga na ako eh. Wala na akong choice. Hindi na ako makatakbo. Sumusugod yung may panaksak. Iba, barilin ko na ho talaga. Ito na lang ang pwede kong magawa. Kailangan sa patunayan talaga. Trajectory ng bala. Saka wag mo ipipetal, wag mo iulo. Kasi pag dito ka galing, binaril mo sa paa, pwede din naman. Pero kung galing ka sa baba, malaki ang ebidensya mo na ikay, malaki ang ebidensya mo na ikaw ay nasa act of self-defense. Ngayon, paano ka naman mabilis na makahiga? Tactical na naman to. So yung kanina ginagawa natin, diba? Kung ang baril mo ay, depende kung ang baril mo may load na, adi siyempre ikakak mo na lang yan. Then side step ka. Upo, higa. Pang. Diba? Ganyan siya, pwesto. Para kung lumapit man siya sa'yo, makakasipa ka. Matatadyan ka mong gano'n. Di ba? Then recover.